Amen, amen. All right, shall we all stand, please? And turn your Bibles in the book of Romans. The book of Romans, chapter 14. As I promised you this morning, I'm going to talk to you about the Lordship of the Lord Jesus Christ. The Lordship of the Lord Jesus Christ. Why is it important? Okay. Romans chapter 14. We'll begin reading from verse number 7 down to verse number 9. Romans chapter 14, verse number 7, 8, and 9. Okay? Are you with me? Okay, book of Romans, just write the book of Acts. Okay. Now, verse number 7. Are you with me now? For none of us liveth to himself, and no man dieth to himself. For whether we live unto the Lord, and whether we die unto the Lord. Whether we live therefore or die, we are the Lord's. For to this end Christ both died and rose and revived, that he might be Lord both of the dead and living. Alam nyo, ang napakaganda rito sa Biblia ay at sa istorya ng Panginoong Kristo. I'm talking about the death, burial, and resurrection, which is the gospel. And also when we talk about the Lordship of the Lord Jesus Christ, whenever the Lordship of the Lord Jesus Christ is being discussed, kapatid, huwag niyong kakalimutan na laging connected po yan. It's always connected with the gospel. It's always connected with the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Sinasabi ko po ito sa lahat ng mga preachers, anumang doctrine sa Bible na hindi connected kay Christ, that is not the doctrine of God. Anumang doctrine, kahit na doctrine, rapture, second coming, or anumang doctrine yan mga kapatid, na hindi connected kay Christ, hindi mo ma-connect kay Christ. Tandaan niyo po yan, hindi ho yung katuruan ng Biblia. Because every doctrine in the Bible, I'm talking about Bible doctrine, should glorify the person of the Lord Jesus Christ. Hindi po, wala. Kahit yan ho ang palatandaan. Kaya anumang simbahan na nagpapahayag na sila'y nasa tamang simbahan, even when you teach about the doctrine of the church, Christ must be the head of the church. And church is the body of Christ. So Christ is always there. Christ has always the preeminence in every doctrine. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Yan ang tinuturo sa ating Bible school. Kaya nga po, pag nag-aaral ka sa Bible school, ay mapapalapit ka sa Diyos, mapapalapit ka kay Kristo, magiging maayos dapat ang relationship ninyo. Hindi kayo dapat ma-pressure sa anumang tinuturo ho sa Bible school na sabihin nyo, napapagod na ako, magpapalayo, titigil ako. No. Dapat magkakaroon ka lalo, habang nag-aaral ka ng Biblia, magkakaroon ka lalo ng hungering and thirsting for the Lord Jesus Christ and your relationship with Christ. You see? So kaya nga po, napakaganda nitong aralin na ito about the Lordship of the Lord Jesus Christ. Explain ko po yun sa inyo later, line upon line, precept upon precept. Okay? Alright, tayo po sanaling manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa mga talata na binasa po namin at sa iba pang mga talata na babasahin po namin. Please, O God, help us to understand your word and give us more wisdom to understand your word. And not only to understand, but the willingness and the ability to receive it with joy. And at the end of the message, ay magkakaroon po kami ng commitment, Panginoon, that we will practice it and live it. Kaya pagpalain niyo po ang mensaheng ito sa puso ng inyong mga anak. Hayaan niyo po na kami magpasakop, Panginoon, sa Lordship ng Panginoong Jesucristo. Please, in Jesus' name, amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God.
Okay? Now, follow me carefully mga kapatid para masundan yung mabuti ang mensahe. At ako po'y nainiwala na ito ay magiging blessing sa bawat isa kung tayo pong lahat ay mag-tune in, iwasan natin na umalis pa tayo sa upuan natin at let's accomplish the purpose. Amen? You ready? All right. Now, katulad ng sinabi ko po mga kapatid, yung pong katuruan patungkol sa lordship, okay? Let's define first yung lordship. Now, yung Lord mga kapatid, pag sinabing Lord, it means one with supreme authority. Okay? Lord means one with supreme authority. Okay? Now, what is now the lordship? Lordship is the demonstration of that supreme power, supreme authority. So that is the demonstration ng kapangyarihan ng Panginoon over His creation. Okay? Yan po ang lordship, mga kapatid. Okay? Now, it is something, mga kapatid, na makikita natin sa buhay natin na dinidemonstrate ng Panginoong Jesucristo ang kanyang power sa buhay natin. I think you're not ready yet. Okay? Everybody pay attention. Everybody look at this way. Right? Now, pag sinabi pong Lord, it means supreme what? Alright, bagsak na uli. Bagsak na kaagad yung iba. Alright? Lord means what? Supreme authority. Okay? One with supreme authority. Okay? That is Lord. Again, let's say it together. Lord means one with. That's good. Okay? Pag sinabi natin lordship is the demonstration of the power of the supreme authority over us or over His creation. Okay, naunawaan niyo po? Now, let's make it personal. Pag sinabi natin, pag kinilala ko ngayon ang lordship ng Panginoon sa buhay ko, ibig sabihin, God or the Lord Jesus Christ, who is my Lord, ay dinidemonstrate niya ang kanyang supreme authority over me. Okay? Hindi po ba napakaganda yan mga kapatid? Na makikita natin yung demonstration ng power ng Diyos sa buhay natin. You see, now listen, this is very important. Dapat makita po natin ng mabuti sa buhay natin. Look at this. Let's go back to the book of Romans chapter 14. Romans chapter 14. Look in verse number 7. For none of us liveth to himself, and no man dieth to himself. Okay? Why is that? Look, in verse number 8, sinabi ni Paul. So pinapaliwanag po ito ni Paul na, para ang context ay para hindi po, para maiwasan yung yung judgment natin sa iba't ibang, sa kapwa natin. Okay? Kasi pinapaunawa ni Paul na sa harapan ng Diyos ay para-parehas tayo. Alright? Now, kaya nga lang, minsan nagkakaroon tayo ng problema. Ang problema natin sa isa't isa, everybody, ang problema natin sa isa't isa, mga kapatid, is bunga ng mga personalities na nagkukontrol sa buhay natin. Okay? For example, wala kaming problema ni Brother Roy, wala kaming problema ni Brother Willie, wala kaming problema ni Brother Al. Magkakaroon kami ng problema kapag pinahintulutan namin yung ibang mga powers ang mag-control sa buhay po namin. Doon ho nagkakaroon sa wikang kalsada, doon nagkakaroon ng karambola. So you understand that? So nagkakaroon ng problema dahilan sa mga nagkukontrol sa buhay po natin. Okay? Now, here's what Apostle Paul, sinasabi ni Paul, none of us liveth to himself, and no man dieth to himself. For whether we live unto the Lord. Yan sinasabi ni Paul. Okay? Now, so, assuming na ikaw ay kontrolado ng Panginoon, and whether we die unto the Lord. Whether we live, therefore, or die, we are the Lord's. Bakit? Because the Lord has the supreme authority.
Okay? Are you getting the point, mga kapatid? All right, look in verse number 9. For to this end, Christ both died and rose and revived. Okay? Now, so makikita nyo, again, involved dito yung sinasabi ko po sa inyong resurrection ng Panginoong Kristo. Okay? Para maunawaan po natin ng mabuti. Bakit? That He might be Lord both of the dead and living. He is in control both of the living and the dead. Alright? This is something, kapatid, na dapat po nating makita at dapat po natin bigyan ng attention, mga kapatid. Lord, alam niyo mga kapatid, both the dead and living. Yan ang sabi niya. Now, so paano po natin ito mapatunayan, kapatid? Alright, tingnan po natin uli. Bigyan po natin ng pansin ang Philippians. Let's go to the book of Philippians. Or I'm sorry, let's go to the book of Ephesians first, chapter 1, Ephesians chapter 1. All right, Ephesians chapter 1, verse number 20. Para mabaybay po natin ang mabuti. Ephesians chapter 1, verse number 20. Are you with me na? Which He wrought in Christ when He raised Him from the dead and set Him at His own right hand in the heavenly places, far above all principality and power and might and dominion in every name that is named, not only in this present or not only in this world. Speaking of this present world that we're living in today, okay? But also in that which is to come. You see, nakikita niyo po ang lordship doon sa book of Romans. Nakita natin ang dahilan ng lordship. Okay? Na sabi ng Panginoon, ang sabi ni Paul, ang pinagaharian ng Panginoon ay hindi lamang yung buhay, kundi yung patay. So speaking of two worlds here, okay, the present world and the world to come. Okay? I hope na susundan niyo mga kapatid. Yan ang sabi rito sa book of Ephesians, inulit. So, binibigyan ko lamang po kayo ng side verse or supporting verse. Okay? Now, verse number 22 now. And had put all things under His feet. In other words, dominion. Lahat is under, pagka nag-aral kayo ng Biblia, pag-aaralan niyo yung mga tinatawag na using of words, okay? No, itong pag sinabing under His feet, in other words, it's under His power. Okay, walang bagay dito o power na nasa ibabaw ng lupang ito na hindi po kayang i-overpower ng Panginoong Jesucristo. Okay? Now, in verse number 22, in everything that is named, not only in this world, but also in that which is to come. And had put all things under His feet and gave Him to be the head over all things to the church, which is His body, the fullness of Him that filleth all in all. All right? Now, so makikita natin dito sa dalawang sulat dito ni Paul, sulat niya sa mga taga-Roma, sulat niya sa mga taga-Ephesus, ipinapakita niya yung kanyang ginawa, mga kapatid, which is yung kanyang lordship, na ang pinakang puno ng lordship ay yung kanyang gospel o yung resurrection ng Panginoong Jesucristo. Now, para maging maliwanag po yan, I think you were here nung nagturo po ako patungkol sa bagay na yan, patungkol sa resurrection ng Panginoong Jesucristo, if you can remember. Now, let's go to the book of Corinthians, 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15. I hope you're following me. Para maunawaan po natin na kasi mahirap kilalanin ang isang Panginoon kung wala ka namang nakikitang kapangyarihan sa Kanya. Kung siya ikikilalanin mong Panginoon, ano ang rason? Ano yung power para sabihin mong siya talaga ay Panginoon? You see, you cannot surrender yourself to any power below
your power. It must be above your power. Di po ba? Hindi ka naman magpapasakop sa mas makapangyarihan ka pa nga, mas powerful ka pa, magpapasakop ka sa walang kapangyarihan. Normally, and basically, magpapasakop ka sa mas makapangyarihan. Alright? Now, tignan natin mga kapatid. In the book of 1 Corinthians chapter 15, the book of 1 Corinthians chapter 15 is the resurrection chapter. Okay? Chapter 15. Alright? Now, in the first part of chapter 15 of the book of 1 Corinthians, kapatid, makikita nyo kapatid na si Paul, sinabi niya na ako'y nagdala sa inyo ng gospel. What is the gospel? Death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Nang sabi ni Paul, yan yung inyong tinanggap at inyong pinanindigan. Hindi nyo lamang tinanggap, kundi yan yung inyong pinanindigan. This is good, kapatid. Kasi yung ating tinanggap, yan yung pinanindigan natin. Kaya natin pinanindigan ngayon kasi tinanggap natin. Huwag mong tatanggapin kung hindi mo rin lang magkain panindigan. Mas lalong pangit pagka nanindigan kasi hindi mo naman tinanggap. I hope you're following me. Okay? Ngayon, sabi ni Paul, after that, then, pinalakas pa ni Paul yung kanyang sinasabi patungkol sa gospel. Ano sinabi ni Paul? He presented witnesses of his resurrection. If you can remember, nag-present siya ng mga witnesses sa resurrection ng Panginoong Kristo. At ang unang-unang binanggit niya ay nagsisimula sa si. Kaya sabi niya, si Peter. Mali. Cephas. Okay? And then pagkatapos ni Cephas, nakita ng ilan? 12. Okay? And then pagkatapos makita ng 12, that is all in the book of 1 Corinthians chapter 12. Okay? Pagkatapos makita ng 12, nakita ng how many? More than 500. That's good. Alright? Then pagkatapos makita ng more than 500, sino ang nakakita uli? James. Okay? And then pagkatapos makita ni James, nakita ng apostles. And then pagkatapos makita ng mga apostles, nakita ni Paul himself. At pagkatapos makita ni Paul, na i-present, mga kapatid, follow me carefully, this is good. Nakita ni Cephas, nakita ng 12, nakita ng more than 500, nakita ng apostles, nakita ni James, katakot-takot na witnesses. Sa korte, mga kapatid, ng mga Hudyo, kung meron lamang 2 o 3, mabigat na. You see, naalala niyo mga kapatid, if there are 2 or 3 witnesses, pag dinala mo sa langit yan, mga kapatid, sabi ng Biblia, madali kang pakikinggan. Pero this is more than 3. And notice, Cephas, 12, more than 500 apostles, and then James, and then lastly, si Paul. No wonder, nung makita po ni Paul, nakausap mismo ni Paul on his way to Damascus, you see, nakita mismo niya ang Panginoong Kristo, nagkausap mismo sila, nagkaroon sila ng palitan, ng pananalita ng Panginoong Kristo. Anong nangyari po kay Paul? Nang sabi ni Paul dito, think about this, in chapter 15, kapatid, sabi niya, in whom I am a what? Persecutor. You see, nag-uusig siya ng mga Kristiyano, mga kapatid. But, ang sabi niya, boy, I like that, but, yung but was referring to all the witnesses na nakaka-witness ng resurrection ng Panginoong Kristo. Okay? Na yung mga witnesses na yon ang bumura sa pagiging persecutor niya, that's why ang sabi niya, now by the grace of God, I am what I am. What is that now? He became the preacher of the Lord Jesus Christ. You see, kaya nga ganun na lamang po si Paul, katindi mga kapatid, na kahit patayin mo siya, sabi niya, for to me, to live is Christ. Bakit? I have seen Him. I have witnessed. Marami akong mga witnesses na nakilala ng sabi ni Paul, among those more than 500 of whom, sabi niya, karamihan sa kanila ay nabubuhay pa nung sumulat siya sa mga taga-Korinto. In other words, okay, ni-present niya, many of them are
are still alive. You can ask them. I don't know about you, pero iba ang dating sa akin ito, kapatid. Sabi niya na, may duda kayo, tanungin nyo. Buhay pa yung iba. Kapatid, listen. I'm trying to bring you the God that we're serving, that the proof that He is alive. We're serving a living God. Kapatid, totoo ang ating pinag-uusapan dito. Totoo ang Diyos na pinaniwalaan natin. Totoo at buhay ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Kaya huwag kayong mauupo na relax dyan, kapatid. We are worshiping right now the living God. The God whom His Father raised from the grave. Alam niyo kung bakit minsan relax tayo, ginagawa lamang nating secondary ang Diyos. Kasi hindi maliwanag sa atin ang ating Diyos, sapagkat hindi natin nakikita, parang baliwala lang. Hindi gaano tayong kombinasido, kapatid. Kaya parang pagka pumasok tayo sa simbahan, pag nag-join tayo sa church, para lang tayo nag-join sa fraternity. Kaya ang bilis, pag na-offend, aalis na ako. May mga kwento, ako, alam mo, dati akong Baptist eh. No, kailanman hindi ka naging Baptist. Yung mga Kristiyano nagsasabi, alam mo, dati akong Kristiyano. No, sumali ka lang dyan kasi nagkaroon ka ng problema. Para kang si Judas na gusto mong, si Judas, alam yung kwento ni Judas, di ba? You see, sumama siya kay Kristo kasi may iba siyang agenda. Nung hindi niya mapasunod ang Panginoong Kristo sa gusto niya mangyari, binitray niya para ilagay niya sa alanganin, sa compromising situation, ang Panginoong Kristo. Some of us just like that. Kaya sinasabi ko sa karamihang nasa loob ng simbahan, parang tayo pinapakita natin, hirap na hirap tayo, thinking na pagka nag-join tayo sa simbahan na yan, yayaman. Thinking na pagka nag-join tayo, makakaraos tayo sa ating utang. No. Si Paul, kapatid, nung nakilala niya ang Panginoong Jesucristo, meron na siya. May position siya, may karangalan siya, politically. Pero spiritually, zero. Pero sabi niya, I am what I am by the grace of God. See that? So, kaya nga sabi niya, hindi mo siya kayang pigilin. As long as the truth is in me, I will not stop my boasting in the regions of Achaia. That's what he said. See that? So, kaya sabi niya, for to me to live is Christ and to die is what? Gain. See? Bakit mapapatunayan? Bakit ganun na lamang siya magsalita, mga kapatid? Kasi madami siyang ebidensya. Kaya kapatid, pagka well-versed tayo, ngayon, hindi man ka nagbabasa, pero I'm presenting you, just trust me. Kaya pinapakita ko po sa inyo. Now, if you will trust this message right now, hindi kayo lalabas dito na palamya-lamya sa inyong Kristiyanong buhay. Hindi kayo mahihiya na sa inyong paninindigan. Paul said, for I am not ashamed of the gospel of the Lord Jesus Christ. Mga kabataan, stop scrolling the reels. Start scrolling the Bible, reading your Bible, knowing the Word of God, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. You see, so nakikita nyo, every time the Lordship of the Lord Jesus Christ is mentioned, salvation is mentioned. Bakit? Hindi mo maihiwalay. Diyan po yan lahat nagsimula. Alright, tuloy ko lamang po, mga kapatid. Kasi ang pinapatunayan ko ngayon is yung reason kung bakit gagawin mong Panginoon ang Panginoon. Ang Panginoong Jesucristo. Alright? Now, so, Paul said, makikita mo kay Paul pa lamang, grabe na eh. Kay Paul pa lamang, matindi na. Tinuloy niya pa, mga kapatid. Ano sabi ni Paul? Alright, go back to the book of 1 Corinthians chapter 15. Okay? Ano sabi ni Paul, mga kapatid? Sinasabi po niya ni Paul, sabi niya, the last enemy is what? Death. Death is the last enemy. Alright? But ang tanong ko ngayon, sino ang gumapi ng kamatayan? Lahat ng kinakatakutan natin ay kamatayan. Kaya nga pag may sakit tayo, punta tayo sa hospital, hindi ho kasalanan yun. Bakit? Natatakot tayo sa kamatayan. Pero kay Paul, death is gain.
I don't know if you get that. Death is gain. Pakinabang na kay Paul, hindi niya na kinakatakutan ng mga kapatid, ang kabatayan. Bakit? Sabi ng Biblia, kapatid, sa verse number 51, notice what the Bible says here. Or verse number 55, O death, where's thy sting? O grave, where's thy victory? Pag pinag-usapan ng kamatayan, pag pinag-usapan ang libingan, maraming kinakabahan. Pero mga kapatid, sabi ni Paul, walang halaga na yung grave. Wala nang victory. Bakit? Yung katawan natin pupunta sa libingan, pero yung ating kaluluwa pupunta sa Panginoon. I'm talking about the person. Ang alabok ay babalik sa alabok. Ang espiritu, the soul, ay babalik sa lumikha. Babalik sa lumikha. But listen to me now. Here's the thing. Sabi ni Paul, wala nang epekto yung kamatayan. Bakit? Yung mismong kamatayan ay na-defeat ng Panginoong Kristo. Kaya nga ang tanong ko, alin pa sa buhay na ito ang mas matindi kaysa sa kamatayan? Alin pa sa buhay nito ang mas nakakatakot kaysa kamatayan? Alin pa? Wala na. Kung yung kamatayan ay nagapi na, bakit pa tayo matatakot sa ibang bagay? Now, sinong gumapi nito mga kapatid? Notice what the Bible says in verse number 57. But thanks be to God. Thanks be to, which what? Giveth us what? Victory through what? Did you notice the word Lord? Jesus Christ. The Lord Jesus Christ. That's why, in verse number 58, na paborito nating talata, kapatid, ano po ang sinasabi natin? Alright. Therefore, what is therefore? Referring to all of what the Apostle Paul mentioned. Lahat ng nandun nakalagay sa chapter 15. Yun ang tinutukoy ng therefore. All right, and he said, my beloved brethren, be ye what? And what? And what? In the work of the Lord, not just abounding in so many things, but particularly in the work of the Lord. In the work of the Lord. Again, the Lord. Bakit? For as much as ye know that you're what? Labor on Labor Day is not in vain. Why it is not in vain? Because we're serving a risen Savior. We're serving the Lord of Lords. Now, here's the thing, because of that, okay, now, eto na po mga kapatid, ang sinasabi ng Biblia. Alright, verse number 5 of Philippians chapter 2. Philippians chapter 2. Okay? Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. 6. Who, being in the form of God, thought it a robbery to be equal with God, but made himself of no reputation and took upon him the form of a servant, verse number 7 now, and was made in the likeness of men. 8. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. All right? Notice the obedience of Christ. Kung saan po dinala ang Panginoong Kristo. Verse number 9. Wherefore, God the Father also hath highly exalted him and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus Christ every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. I don't know about you, kapatid. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, nararapat ba na siya'y gawin niyong Panginoon? Because of that. Now,
Listen now. Listen now. Sapagkat hindi mo maihiwala yung dalawa. But listen, let me make my statement clear. Lordship is not salvation. Salvation is when we receive Christ as our personal Savior. Okay? So dalawang kaligtasan dito, kapatid. Bigyan niyo ako ng kalayaang magpaliwanag. Anyways, akong pastor, ako nasa pulpito. Alright? Kaligtasan mula sa kabayaran ng kasalanan, that is the gospel. The death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ, niligtas tayo mula sa penalty of our sin. What is the penalty of our sin? Hell. Niligtas tayo ng Panginoon doon. Alright? Ngayon, kapatid, hindi lamang natin siya tatanggapin bilang tagapagligtas, sapagkat meron pang kinakailangang maligtas tayo habang nandito po tayo sa ibabaw ng lupang ito. Okay? No doubt, no doubt. Nung tinanggap mo ang Panginoong Kristo bilang sariling tagapagligtas, ligtas ka na, no doubt. Wala nang kasama. Nung sinabi yung Panginoon, tinatanggap kita bilang sariling tagapagligtas, no doubt. Ikaw nakakaalam, seryoso ka, ligtas ka. One day, when you die, gusto mo subukan mo ngayon. When you die, you're going to heaven. You see? Now, listen now. Hindi mo na kinakailangan malaman pa security of the believer. Because when you receive Him personally and sincerely, you are secured in the Lord Jesus Christ. Kahit hindi mo narinig ang John 1:12, you became a child of God when you receive Him as your personal Savior. And being a child of God, kasama na ka na sa pamilya ng Diyos. At kung kasama ka na sa pamilya ng Diyos, kasama ka na sa tahanan ng Diyos. But listen to me now, being a child of God, you are not, kapatid, excuse to the dominion, to the powers of this world. That's why we are warned to what? Beware. Sinasabihan tayo ng Biblia na mag-ingat tayo. Bakit? Si Satanas ay parang leon. You remember Peter? Okay, ano sabi ni Peter? You remember that? Mag-ingat sapagkat ang leon araw-araw nag-ahanap kung sino ang kanyang malalapa. Di ba? Kung sino ang kanyang malalapa, naghahanap. Okay? Now, listen. And another one, John said, love not the world, neither the things that are in the world. You see, whatever you love, you are under control by your love. Okay? Naunawaan niyo po yan, mga kapatid? So, in other words, kapatid, ang mundong ito ay merong mga tinatawag na controlling powers. There's so many powers. Tandaan niyo, mga kapatid. Okay? Now, in other words, may mga lords dito sa ibabaw ng lupang ito na pwede hong mag-control sa buhay mo. Okay? Kaya nga, mapatid, sabi ni Paul, tandaan mo, whether you live or die, hindi ka nabubuhay at namamatay sa iyo sarili lamang. May nagkukontrol sa iyo. May nag-overpower sa iyo. Okay? Kaya nga po, mga kapatid, nararapat na mayroon tayong kikilalaning Panginoon. At hindi lamang natin kikilalanin ang Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas na niligtas tayo sa impyerno, kundi kikilalanin natin siya bilang Panginoon upang iligtas niya tayo sa mga Panginoon. Upang iligtas niya tayo sa mga powers, controlling powers of this world. Okay, maaaring hindi nyo ganong naunawaan, mga kapatid. But you should understand, whether you admit it or not, the reason why we are making many excuses when it comes to the things of God, the ministry of God, yung pagpunta sa simbahan, yung pagbabasa ng Biblia, basta patungkol sa Panginoon, marami tayong mga excuses. Yan ay nagpapahayag na merong nagkukontrol sa iyo na iba.
Sa palagay mo kaya, yung hindi mo, yung katamaran na pagbasa ng Bible, yung kaya mga kapatid, ay basta na lamang ikaw tinamad? No. The reason is, there's another power that is controlling you. Do you understand mga kapatid, na may mga asawa kayo, na nagkakaroon kayo ng problema pagdating sa gawain ng Panginoon? Bakit pagdating sa church, may mga pamilya na nagdidiba-dibati pa? Na parang ipinapakita ng lalaki o ng babae o ng mga anak na hindi sila interesado sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon. Bakit hindi natin, mga kapatid, evidently, come on, talk to me if you can. May mga miyembro ng pamilya natin na nahihirapan tayong dalhin sa ating simbahan. Bakit parang ang hirap nating pagsamasamahin ang ating pamilya sa loob ng iisang bahay-sambahan, kapatid? Because there's another power that is controlling our family. You see, now gusto ko pong makita nyo, kapatid, na yung gumapi ng kamatayan, yan siya ang ating Panginoon na pwedeng mag-control sa atin bilang isang leader, bilang asawang babae, bilang mga anak, pwedeng mag-control. At kung papahintulutan natin, kapatid, na ang Panginoon na yan, ang siyang kukontrol sa ating pamilya, how good and how pleasant it is for the family to dwell together in unity. Let's break it down. There are so many things, kapatid, sa buhay natin na dapat po nating bigyan ng pansin. Kasi, alam niyo po, napakahalaga sa buhay natin na makilala po natin at kilalanin natin ang Panginoon sa buhay natin na siyang magkukontrol talaga. Notice, I hope you're familiar with the passage in the book of 1 Corinthians chapter 6, verses 19 to 20. Don't go to it, all right? Well, hindi ko kayo dadayain, mga kapatid. I know na you're looking at it, pero gusto ko, this is a familiar passage naman eh. Okay? Para hindi na po tayo masayang. Hayaan niyo po sa screen, ibibigay ko po yan sa inyo, okay? Now, ang sabi ni Paul, he was talking about this body. What? Know ye not? Come on, put it there. Verses 19 to 20. 1 Corinthians chapter 6. Know ye not that your body is a temple of the Holy Ghost, which is what? In you, which ye have of God. And ye are not your own, but ye are what? Bought with a price. Therefore what? Glorify God in your body and in your spirit, which are what? God's. Pag-aari ng Diyos. Let me tell you something. Ano ang relasyon nito? All right. Here's the thing. Here's the most important thing, okay? God must rule in your mortal body. God must be in control. Now, why is this important? Because this body, this physical body, desires the physical things of this world. Kaya materialistic, kaya makamundo ang tao kapag sinunod niya ang kanyang makamundong katawan. Okay? Now, what is that now? Are you controlling? Do you think God is controlling? Kapag hindi natin, kapatid, na control ang ating katawan, kapatid, walang pera na sosobra sa buhay mo. Bakit? Lahat ng yan, mga kapatid, ay kulang pa sa pangangailangan at desire, not sa pangangailangan, kundi sa lust, L-U-S-T, ng iyong katawan. Because this body will what? Lust the things of this world, because this body belongs to the world. But listen, if you only understand
na ang katawan na ito, kapatid, ay pag-aari ng Diyos at ang katawan na ito ay tira ng banal na Espiritu. Kaya sabi ng Biblia, pagiging pabanalin mo. Ay hindi yan po ang ibig sabihin yan, hindi na magkakasala. But if you sanctify, if you keep your body, na sabihin mo, this body belongs to God only. And God is the only person who has the right to use my body. Thus, makikita niyo mga kapatid, ang buhay natin ay nag-abound sa Panginoon. Therefore, sa katawan na ito, makikita nyo na mismong ang Diyos ang nagro-rule, ang siyang may control ng ating katawan. You see, now kung kikilalanin natin mga kapatid, ang Diyos, ang Panginoong Kristo bilang Panginoon ng buhay natin, okay, who is in control of your body? Will you trust Him to control your body? Will you trust Him to rule your body? Huh? Hello, mic test. Talk back to me if you can. You see, this body belongs to Him. Hindi po sa atin. You're not your own. You are God's property. Listen now. Listen now. Nung sinabi mo sa Panginoon, Panginoon, tinatanggap po kita na bilang sariling tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. There, at that moment, nangyari ang transfer ng ownership. You are not, that's what the Bible says. I hope I'm preaching the Bible. You are not of your own. There is the transfer of ownership. Hindi mo na pag-aari ang sarili mo, hindi mo na pag-aari ang katawan mo. Therefore, pagka ginamit mo ang iyong katawan for your own desire, for your own lust, ninanakaw mo yan sa Diyos. Nagtitrespass ka. See? Nagtitrespass ka. Kaya ang panalangin natin sa Panginoon, ano panalangin tinuro ng Panginoon? Forgive us for our trespassing. Hindi po yung passing the trees. Kundi nagtitrespass ka, bina-violate mo ang isang bagay na sinabi mo sa Panginoon, sa iyo na po yan at hindi na sa akin. So you understand that? So let me ask you a question. Kung kinikilala mo talaga para malaman mo na ang Panginoong Jesucristo ay hindi mo lamang tagapagligtas, kundi Panginoon ng buhay mo, alright, sino ang nagkokontrol ng iyong katawan? Okay? I hope this is clear, mga kapatid. Okay? Now listen, pangalawa, kung kinikilala mo ang Panginoon bilang Panginoon ng buhay mo, sino ang nagkokontrol ng iyong panahon? How about your time? All right? Now again, put it in the screen, okay? Now Ephesians chapter 5, verses 15 to 16. Here's what the Apostle Paul said. See then that you walk what? Circumspectly. Not as what? See that? Fools. But as what? Wise. And then, saan tumutukoy po yan? Drop down to verse number 16. All right, redeeming the time because the days are what? See that? If you know how to use your time, kapatid, the only way to use our time properly is to let God handle it. Let God control it. You see? Now listen, marami sa atin, karamihan sa atin, guilty po tayo sa paggamit ng panahon natin. Nagbibisi-bisihan tayo na wala na tayong panahon sa Panginoon, na ang akala natin, yung pagiging busy natin, makakatulong sa atin. Listen, I like it. Magiging precious lamang yung time natin pag yan ay ginamit ng Panginoon. But if God is not involved in our time, forget it. We're just wasting it. How is it? How do you use your time? Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, nakakalungkot kapag tayo isang Kristiyano na wala tayong panahon kay Kristo. Tayo'y Kristiyano pero wala tayong panahon kay Kristo.
Lagi tayo nag-i-excuse sa lahat ng bagay. Kapatid, na pwede natin gawa ng excuse. Alright, make a checklist, mga kapatid. Tingnan nyo mabuti. Tingnan nyo, pagbabasa ng Bible, panalangin, pagpunta sa church, pagbibigay sa gawain ng Panginoon, pag-involve sa soul winning. I-check mo yung lahat. Tapos yan lahat ng para sa Panginoon. I-check mo yung lahat ng trabaho mo, lahat ng gawain mo sa bahay mo. Tingnan nyo kung alin ang walang panahon doon. Makikita mo ang walang panahon doon, lahat para sa Panginoon. And yet, sinasabi natin, si Kristo ang aking Panginoon. Don't forget this. What is lordship? Come on, talk back to me if you can. The demonstration of what? Supreme authority of the Lord Jesus Christ over our life. It's a demonstration. It is something, mga kapatid, na nakikita natin. Huwag matutulog. Wake up. Set up straight. Don't miss this, kapatid. Sayang. Kaya nagkakaroon tayo sa problema sa buhay natin bilang sa Kristiyano kasi tinutulugan natin ang preaching ng salita ng Diyos. Alright? Hindi po ba na, look at this. Kung kaibigan mo si Brother Willie, kaibigan mo si Brother Al, kaibigan mo si Brother Roy, at makikita mo yung involvement nila sa buhay mo. Napakaganda. Hindi ba napakaganda, mga kapatid? Sino ba mga kina-involve ng buhay mo rito, brother? Alright, now listen to me now. Hindi ba napakaganda, mga kapatid, na merong ang kaibigan at yung kaibigan mo talaga, mapasasabi mo na totoong kaibigan mo kasi may involvement sa buhay mo. I'm talking about the clean motive. See? Am I clear? Sa buhay natin bilang isang Kristiyano, nakakalungkot pagka hindi natin makita ang involvement ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo sa buhay natin. Na nung tayo naligtas, mga kapatid, that's all. Pagkatapos nating naligtas, wala nang involvement ng Panginoon, wala na siyang touch sa buhay natin, wala nang pagbabago, kaya parehas pa rin tayo noong ugali natin nung tayo ay naligtas. Bakit walang involvement ang Panginoon sa buhay po natin? You see? Now, when was the last time, kapatid, masasabi mo, wow, ipinakita ng Diyos yung kapangyarihan niya sa buhay natin. Alam niyo, kapatid, listen, ito, meron kaming Gideonites na GC, group chat, okay? Napag-usapan namin yung, lately lang, yung aksidente sa EasyTex, sa exit na. No, exit ng T-Plex. Ng Inlex. So, papasok na ng EasyTex, di ba? Tama, EasyTex, okay? Kasi yung T-Plex, iba na. Okay, here's what happened. Kapatid, imagine, ilan ang namatay? 12. Ilan ang sugatan? Baka nadagdagan na yung namatay kasi may mga grabe pa eh. So, anyways, wala naman sana. But anyways, ang report is may 12 na namatay, may mahigit 20 ang grabing nasaktan. Okay? Now, iniisip ko, mga kapatid, weekly nagbububiyahe ako. Pero isang bagay ang pinapasalamatan ko, na natikitan lang ako dahil sa overspeeding. Hindi ako naabutan ng mga reckless na mga drivers. Hindi nyo gaanong nakuha yan. But, nauunawaan nyo ba kung paano ka iniingatan ng Panginoon? Halos araw-araw sa pagbabiyahe ko, every time nagbabiyahe ko, may nakikita kong nabunggo, may nakikita kong nahulog sa kanal, may nakikita kong sasakyan na nasunog. Pero salamat sa Panginoon. Ni isang tirik, kapatid, wala pa akong nakita. Wala pa akong naramdaman. Ang tirik lang nalalaman ko, kapatid, pagka si Ponching ay tumitirik. Pero sa aking pagbiyahe, wala. You know what? God is in control. Hinahanap ko lagi ang involvement ng Panginoon. Panginoon, babiyahe po ako. Please get involved.
Panginoon, may gagawin po ako. Please get involved. And I'm telling you right now, tonight, when I'm preaching, before I get up to the pulpit, my prayer is this: oh God, please get involved in this preaching. Let the people know that you are the God of heaven, the God of our life. Get involved. Ano lagi kong sinasabi? Oh God, please show up and meet the needs of your people. We need God to get involved in our life every day. When we go to work, wherever we go, whatever we do, let God involve. I said, let God involve. Tapos hindi po natin kikilalanin, kapatid, yung lordship niya. Sino ang gusto mo mag-demonstrate ng power? If you will not allow Jesus to demonstrate His power over your life, then there's another Lord that will control and demonstrate His power over your life. There are principalities here. I'm talking about politically. You see? Ang dami. At dito na nga lang sinusuppress tayo eh. Hindi lang sana ganito ang simbahan po natin kung tayo nasusuppress. Di ba? May ibang power, kapatid. But you know what? Here's the Bible says, hindi lamang ngayon. Ngayon, they can still oppose God. But time will come that they cannot. Sa darating na pangasiwa ng Diyos, ngayon, pinapahintulutan pa sila ng Panginoon. Kapatid, there are so many demonstrations, God's demonstration in the Old Testament. Okay, sabi ng Panginoon, papabayaan niya lang yung mga wicked kings, pinapabayaan niya lamang. Pero at the end of their life, ang nakakalungkot, hindi nila magamit yung power nila. You remember Ahab? You remember Nebuchadnezzar? Oh man, I'm telling you, itong mga taong ito, grabe ang power nila. Pero mga dumating sa punto ng buhay nila, exactly ganyan sinasabi ni Paul. Darating ang punto sa punto ng buhay ninyo, nasisigaw kayo, Jesus is the Lord of Lords. Every knee shall what? Every tongue shall what? That Jesus is Lord. Oh yeah. Kapatid, ngayon pa lamang napakaganda na makita na po natin yung demonstration ng Diyos sa buhay po natin. Not only that, mga kapatid, marami po ako ditong sinulat, pero tatapusin ko na po muna ito dito, okay? I hope you're getting something from this, okay? Now listen, how about who's controlling our money? Listen, every time the money is the topic in the Bible, God is involved. You remember the parable of the 10 talents? Now, hindi lamang po yung parable of the 10 talents. You go back to the book of Deuteronomy, chapter 8. Show it to the screen, please. Chapter 8, verse number 18. Here's what the Bible says. But thou shalt remember the Lord. What does it mean? Kapatid, thou shalt remember the Lord thy God. For it is He that what? Giveth thee what? I don't know about you. You believe the Bible? Kapatid ko, naniniwala tayo sa Bible, seryosohin po. Buhay ang Diyos ang nagsasalita niyan. Experience po ito ni Moses. Hindi po every time na nagbabasa tayo ng Biblia, hindi po tayo nagbabasa ng comics. Hindi po tayo nagbabasa ng istoryang nakalipas na. Sapagkat, kapatid, maaari yung panahon ni Moses ay lumipas na, pero yung Diyos ni Moses ay hindi kailanman kumukupas. It is He who is the He, the Lord thy God. It is He that giveth the power to get wealth, that He may what? Establish His covenant which He sware unto thy fathers as it is this day. Kapatid, listen now. Kinukontrol, ibinibigay mo ba sa Panginoon ang pangangasiwa ng finances mo? Kaya medyo nahihirapan tayo sa finances natin. Ayaw natin pag-involvemen ang Diyos sa buhay natin kasi alam natin mababawasan ng 10%.
Mababawasan pa ng offering. So you understand that? That's a problem. Pero every time money is mentioned in the Bible, God is involved. Because the Bible is very clear. He's got the power. He's got the power over wealth. In fact, siya ang nagsabing, the earth is and the fullness thereof. Yung mga bakahan, yung mga ginto, yung silver, akin lahat yan. Pero could you imagine, kapatid, na lahat ng pag-aari ng Diyos ay merong willingness ang Diyos na ibahagi niya sa atin. Ang problema lamang sa atin ay ganito. Yung kayang pag-aari ng Diyos, pwede kayang ipagkatiwala sa iyo. At kung ipagkakatiwala sa iyo, pwede ka kayang pagkatiwalaan. That's why merong parable example ng 10 talents. Kasi meron doon, isa lamang kapatid, ang binigay sa kanya, hindi pa siya napagkatiwalaan. Kasi ganun din ang prinsipyo natin. Pagdating sa pera, hindi mo na ako magbibigay kasi konti lang naman eh. Eh kung sa konti nga hindi ka pagkatiwalaan, paano ka pagkakatiwalaan sa malaki? Now, kikilalanin mo ba ang lordship ng Panginoong Jesucristo? So imagine kapatid, kapag ka pinahintulutan natin ang Panginoong Jesucristo na maging Lord, na mag-i-demonstrate niya ang kanyang power over our life, over our finances. Maging konti lang kapatid. The song says, little becomes what? Much when you place it where? In the Master's hand. There is something na. Kaya nagiging something, kapatid, kasi nasa kamay ng Diyos. Pero ang pagkakamali natin, binibigay natin sa kamay ng mga cashier sa Starbucks. Cashier sa iced tea, iced coffee, McDonald's. You see? Kasi you're trying to establish a Starbucks in your home and McDonald's in your home. You're not trying to establish a family. The only person that can build a family is God. Hindi yung lilibangin mo lamang, kapatid, dadalhin mo sa libangan yung anak mo, ang pamilya mo, para lamang maging matino. Hindi titino yan. Sapagkat ang katinuan ay nasa Diyos. Wala sa McDonald's. You do not bribe your family to be righteous. Righteousness is in God. Listen to me now. So what is now lordship? Okay? Pag kinilala natin ngayon ang lordship ng Diyos sa buhay natin, para natin sinasabi sa Panginoon, Panginoon, please, demonstrate your power. I want the demonstration. I'm begging God to demonstrate His power over my family. You need it. May problema ka sa asawa mo, let God, the power of the Lord Jesus Christ, the supreme authority of the Lord Jesus Christ, demonstrate in the life of your husband, in the life of your wife, in the life of your children. Kailangan po natin yan. Kailangan po natin. Kapatid, ang problema natin sa loob ng tahanan, walang demonstration ng kapangyarihan ang Diyos sa ating tahanan. Who is controlling our family? Who is controlling our finances? Who is controlling our body? Each member of the family. You see, hindi ba minsan nasabi natin, may sariling mundo yung mga anak natin? Hindi man lamang sila nagtatanong, yung mga anak natin, hey, young people, makinig kayo na mabuti. Pagdating ninyo, hindi man lang kayo nag-good evening or hindi nyo man lang binati ang magulang ninyo. Sabi ko nga, pagka umuwi kayo, ang unang hanapin ninyo yung magulang ninyo. Hanapin nyo yung nanay nyo. Sunduin ninyo doon sa sugalan. Sunduin ninyo ang tatay nyo sa inuman. Sabi nyo, tatay, nandito na po ako. Tumigil ka na. You see? Now listen, it's not a demonstration of
Disrespectful child is a demonstration of God over the life of your children. Huwag po nating liit-liitin ang mga bagay nito, kapatid. Sa tahanan natin, kailangan natin ang demonstration ng kapangyarihan sa loob ng tahanan natin. Pag-uwi natin, tingnan natin, maging sensitive na po tayo. Is God working in my family? Is God involved in my family? When was the last time na nakita ko na talaga na ang Diyos ay gumawa sa loob ng tahanan namin? Take it seriously. Take this message tonight seriously. When was the last time? We call ourselves Christians, kapatid, pero hindi natin nakikita si Kristo sa loob ng tahanan natin. So sad. So sad. Hindi man lamang natin malasahan yung kapangyarihan ng Diyos sa loob ng pamilya po natin. Why is that? Pupunta lamang po tayo sa simbahan na para tayong miyembro ng fraternity. Pag nagsawa tayo, sawa. Pag hindi natin naisip, you understand that? Kaya nga, may mga pumupunta rito, mga kapatid, sa ating simbahan, nakikisimba lang. Alam niyo kung bakit? They're afraid of what? Responsibility. They don't want to be a part of the church. They don't want to get involved in the things of God in this church. Then how can a holy God get involved in your family? Takot tayo mag-involve sa bagay ng Diyos, pero gusto natin ang Diyos mag-involve sa buhay natin. Where's now the lordship of the Lord Jesus Christ? Kapatid, mag-ingat tayo kasi pag hindi natin kinilala ang lordship ng Diyos, hindi tayo kayang iligtas ng Panginoon o hindi tayo ililigtas ng Panginoon sa lordship ng ibang mga lords. Maraming lords, waiting Lord. Maraming mga lords sa ibabaw ng lupang ito, drug lords, waiting lords, marami pang iba. Kapatid, pag hindi, listen, do you understand? Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, naunawaan, ako'y natutuwa, nung nag-retire si Brother Willie, nag-retired si Brother Al, walang kasong humahabol sa kanila. Yeah. Hindi pa, nakakakita kayo kapatid, nag-retired na, namatay na yung nag-retired mga kapatid. Ang dami pang humahabol. Naunawaan niyo ba mga kapatid na yung iba sa atin, kaya tayo nagigipit sa pera kasi marami tayong foul, hindi magandang expenses. Bakit? Hindi natin in-involve ang Diyos. Hindi natin in-involve ang kapangyarihan ng Diyos. Panginoon, paano kung i-present natin sa Panginoon? Panginoon, ito po ang aking pera, ito po ang aking sweldo. Please, get involved. I want to see your power over my money. Kukunti na lang nag-amen. Pag uwi nyo, sasabihin nyo, Panginoon, please get involved sa mga utang ko. Utang na kasi. Kaya gusto nyo mag-involve ang Diyos. Sino kaya ang, wala pang lumalapit sa akin na nagpi-prayer request na, Pastor, makakatanggap ako ng 5 milyon. At sa 5 milyon na ito, panalangin mo, Pastor, kasi ibibigay ko rito yung 4 na milyon sa church. Tignan lang natin kung sinong mahihimatay. Naalala ko isang biro na ganyan eh. Nung sinabing ibibigay ko, Pastor, ipanalangin mo. Pastor, ipanalangin pag tumama ako sa loto. See? Abay, tumama nga. Kinasyahan na siya ng Diablo eh. Tumama nga. Sabi niya, dinala niya sabi niya, Pastor, tumama ako. Ibibigay ko tong 5 milyon sa church. Nahimatay yung pastor. But you understand what I'm saying, mga kapatid? Who's taking control of your finances? Who's taking control of your life? Aren't you glad that the Lord Jesus Christ is always available to demonstrate His power over your life? Come on, I'm telling you.
Naalala niyo ba pati pagka bibili ka ng sakyan, pinapademo sa iyo didemo sa iyo yung sakyan, ganito po yan, yung bibili niyo, ganito ang sakyan, ganyan, 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 ganyan. Boy, tuwan-tuwa ka, hahanga ka, talaga mapapabili ka eh, kahit wala kang pera. Ang ganda, lumulutang sa tubig. You see? Kasi pati yung driver, lumulutang din, kaya lang patay na, you know. But no, sinasabi ko sa inyo mga kapatid, yung bagong sakyan ngayon, BYD, tama? BYD, lumulutang kapatid. See? But listen now, here's what I'm saying. Maraming mga power sa ibabaw ng lupang ito na dinidemo ang kanilang power. Dinidemonstrate ang kanilang power. But are you excited about God's demonstration of His power? Are you excited about it? We're Christians. We are the family of God. We belong to God. Kapatid, are you excited? Every day, God is willing to demonstrate His power over us. Over our finances, over our life, over our talents. Marami akong nilista rito mga kapatid na pwede pa natin i-discuss mga kapatid. But listen, buuin na lamang natin sa araw-araw natin. Pagkatapos mamaya, anong gusto mong makita mga kapatid? Demonstration ng power ng tao o demonstration ng power ng Diyos? To make it happen, recognize Him, not just your Savior from the penalty of sin, but the Lord of your life. Gusto ko lang linawin ang aking statement. Yung Lordship ay walang kinalaman sa kaligtasan po natin sa impyerno. Walang kinalaman. Ang Lordship ay may kinalaman sa pagligtas niya sa atin mula sa mga lords sa ibabaw ng lupang ito. Am I clear to you? That's why, recognize Him. He is available. His Lordship, don't just receive Him bilang sariling tagapagligtas, kundi tanggapin mo rin siya bilang Panginoon ng iyong buhay. I promise you, He will guide you. He will guide you. He will guide you. And He will show you things to come. Kapatid, ang pinakamaganda, I'm closing now. Pinakamaganda ay ganito. Alright? Sino man ang kinikilala mong Panginoon sa ibabaw ng lupang ito, hindi mo na siya makikilala sa kabilang buhay. Sapagkat sila lamang ay may kapangyarihan sa world na ito. That's all they can do. Pero ang sabi ng Biblia, sa binasa po natin kanina, ang Panginoon ay meron siyang kapangyarihan in this present world and the world to come. Kaya nga, He is the Lord of what? Both the dead and the living. Kapatid, same thing, sabi ni Matthew. Fear them not that kill only the body, but not the soul. But fear Him that kill what? Both the body and the soul. Bakit? He is the Lord of the dead and the Lord of the living. Think about this. Kanino ka magsasubmit? Sino ang gagawin mong Panginoon? I'm hoping tonight na i-consider ninyo na meron lamang tayong isang Panginoon. Walang iba kundi yung Panginoon na nag-defeat ng death na kinatatakutan ng marami. And because He defeated death, kapatid, He defeated the last enemy. Sabi ni Paul, to be absent from the body is to be present with Him. For to me to live is Christ, and to die is gain. I hope the message is clear tonight. Shall we all stand, please? Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Salamat sa pang-unawa na ibinigay niyo po sa bawat isa. O Diyos, nawa ngayon sa panahon ng invitation, ay gagawa po kami ng isang decision
na tanging ang Panginoong Hesukristo ang aming Panginoon lamang. We will give Him and thank Him for His power over our life. Oh God, thank you for this message. Please encourage your people to submit to the supreme authority of the Lord Jesus Christ over our life. Thank you, oh God. Bless your people as they come tonight. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your heart through that message. Now let's come to the throne of God tonight.
Muli po, Diyos, nagpapasalamat kami sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Look at your people right now. You've seen them, O God, kneeling down before your throne. And thou knowest our hearts, our minds, and everything, O God, that we lift up into thy throne. Ako po ay nakikiusap po sa inyo na inyo pong dinggin. Wala na pong kasing ganda na makita po namin ang buong pamilya ay sama-sama po na naglilingkod po sa inyo. And may this message, O God, encourage us and give us the hungering and thirsting for the demonstration of your power over our family. Nawa po, Panginoon, ay makita po namin ito sa araw-araw na aming pamumuhay, sa individual na pamumuhay. Makita po namin na meron kayong involvement sa bawat ginagawa po namin. Thank you, O God. We praise you for what we have heard tonight and what thou hast done in the midst of us. Tunay nga po, Panginoon, na nakikita po namin ang iyong kapangyarihan ng siyang nagtatrabaho sa aming kalagitnaan. Thank you for meeting the needs of your people tonight through the preaching of your word. Thank you, O God. We praise you and we're giving you back the glory and honor. In Jesus' name, amen.